Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, April 12, 2026. Pero bago yun, baka pwedeng palike and share naman ng video na ito. Comment ka na rin kung taga saan lugar ka para malaman natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo din kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, nag-e-extend pa rin itong ridge ng high pressure area at nakakaapekto sa may northern Luzon. Ibig sabihin yung mga lugar na apektado nito ay may mababang tsansa ng kaulapan na may mababang tsansa rin ng mga pag-ulan. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali, subalit hindi inaalis yung tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, yung binabantayan na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas lumakas pa bilang isang typhoon category na may international name na Sinlaku. Huli itong namataan sa layong 2,760 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglayang lakas ng hangin na umabot sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umabot sa 185 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward ng mabagal. Base sa Tropical Cyclone Potential Forecast ng Pag-asa, posibleng pumasok ito sa susunod na linggo sa araw ng Huwebes at habang kumikilos ito papalapit ng ating par, inaasahan pa rin ang patuloy na paglakas nito na hindi inaalis yung posibilidad na mas lumakas pa ito bilang isang super typhoon category. At kung sakaling makapasok na nga ito ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng local name na Bagyong Kaloy. Ang ikatlong bagyo ngayong 2026 at unang bagyo ngayong buwan ng Abril. Sa pagpasok nito ng Philippine Area of Responsibility, ang nasabing bagyo ay inaasahan na magre-recurve patungo ng Southern Japan. Ibig sabihin mababa yung tsansa na maglandfall ito sa ating bansa, subalit may kalayuan pa ito, posible pa rin ang mga pagbabago. Para sa magiging development pa nito, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo sa Luzon, dahil sa epekto nitong ridge ng high pressure area, asahan sa may northern Luzon ng bahagyang maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng mga pag-ulan. Habang sa ilalaming bahagi pa ng ating bansa, kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Visayas at Mindanao naman ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot pa rin ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan yung paglakas ng hangin at kakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So yun naman po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng linggo. Keep safe everyone.